Okay, magbibigay lang ako sa inyo ng tips. Huwag kayong ma-confuse. Yes, andito na ako sa Spain ngayon at ang ginagawa kong vlog ay bakit tungkol sa Hungary. Anyway, hindi ko kasi ito nagawa nung time na nandun ako sa Hungary kasi nga sabi ko sa inyo, marami akong pinaglalaban sa buhay. So, ngayon, feeling ko, makakatulong to sa inyo. Kasi ngayon pa lang nagda-trending yung video ko sa TikTok ng about sa kung paano ako nag-apply from Hong Kong to Hungary. And maraming nagme-message sa akin doon sa TikTok and sa Facebook, sa Messenger ko. Maraming nagtatanong about sa Hungary. So ngayon, I think, gawin ko ng video to kasi makakatulong to sa inyo. Sa inyong mga naghihintay na ng visa or for visa appearance or naghihintay na lang kayo ng flight. Hayaan nyo, i-share ko sa inyo ito. Tips. I-share ko sa inyo ito kung anong mga importante na dadalhin or paghahanda. So, number 1, gawagawa ko lang to based sa aking karanasan na gusto ko na lang din i-share sa inyo para at least kayo, makakapag-ready pa kayo kasi kami noon, hindi kami nakapag-ready. So, at least kayo, magkakaroon kayo ng idea. So, ang number 1 sa akin, pocket money. So, magpasigurado kayo ng baon. Siyempre, di ba? Kasi, sabi ko nga sa inyo dun sa nakaraang video na pagdating namin ng Hungary, hindi naman kami nag-umpisa agad ng trabaho. So, siyempre, gagastos ka ng pagkain, 'di ba? Pagkain lang naman kasi yung apartment, hindi naman. Libre naman kayo ng tutuluyan. Yung pagkain nyo lang talaga, kailangan yung bilhin yun. Tsaka syempre, yung mga pangunahin yung pangangailangan. Ano ang pangunahin pangangailangan? Pagkain, yun din. Doon din nabagsak. Kung meron kayong mapapagpapalitan ng euro ang ipalit nyo sa Hong Kong dollars. Kasi mas mataas ang palit kapag bumili kayo ng Hungarian forint. Mataas ang value. Mataas ang mapapapalit nyo. Kasi kami noon, ang pinalit namin ay USD. Ang dala namin papuntang Hungary ay US dollars. Nainggit kami dun sa mga euro ang dala kasi syempre, mas malaki naman talaga ang value kasi ng euro sa USD. So, yeah. Mas mainam kung euro yung papalit niya. And then, pangalawa, magsiksik na kayo sa maleta nyo na pagkain. Tsaka mga biskwit. Yan, magdala kayo niyan. Kape, noodles, instant noodles, or delata. Yung mga pwedeng kainin ng mga pang ilang araw. Magpasigurado kayo niyan, okay? Kasi alam nyo ba, pagdating namin, pag-apak namin ng Hungary, ang layo ng biyahe, diba? Pero, panalo sa food, sa eroplano. Busog na busog kami ng biyahe from Hong Kong to Hungary. Mayat maya kain, hindi na kami hinayaang matulog. Pipikit ko pa lang ang mata ko, beef or chicken? Ganon. Panalo, busog naman sa eroplano. Kaso, pagdating namin ng Hungary, grabe. Di ang haba ng biyahe. Tapos, pagdating namin ng airport, yung tutuluyan pa naming apartment ay napakalayo pa from airport. 6 hours pa na biyahe. Sa pagkakatanda ko, mga 6 hours ba? Basta ang layo. As in, gutom na kami. Dumating kami ng umaga sa airport. Tapos, nakarating kami dun sa apartment, sa liblib. Kasulok-sulukan. Alas 3, alas 4, ganyan, hapon na gutom kami. Tapos, syempre, wala kaming dalang parang biskwit, may dala naman kami. Pero talagang iba yung gutom. Kasi syempre, diba yung mga bagahe namin ang bibigat, ang dami naming maleta. Buong Hong Kong yata yung dala ko na, ang bigat-bigat ng mga, basta ang bigat ng maleta namin, syempre yung paglipat, pagsakay, pagbaba ng maleta. Mapapagod ka talaga at yung energy mo mauubos ng tunay talaga. So magdala kayo ng biskwit, yung madudukot nyo na pagkain. Tapos, yun nga, wala silang pakain doon. As in, kahit pa-welcome na meal, wala man lang. As in, wala, grabe. Nakapanghina nung pagdating namin nung first day na yun, na walang pa-welcome meal. So, talagang ikaw ang magdedelehan siya ng pagkain mo. Apartment lang talaga yung sagot nila. Wala kami dalang sardinas yata. Kasi ang una naming hinanap talaga yung bilihan na ang hirap pa ding hanapin kasi nga wala kaming internet sa labas, 'di ba? Sa apartment naman may internet. So, 'yun lang, sobrang gutom namin ng pagbaba namin ng first day. Sobrang gutom at wala kaming pagkain dala. Yung mga biskwit naubos na din namin. Tapos, dala kayo ng tasa. Pangkape nyo. Ako naman inaalala ko lang naman yung balon-balunan nyo. Baka hanapin ang kape agad. So, yeah, 'yon, pagkain number 2. Magsiksik kayo sa maleta nyo. Importante. Okay, ang number 3, ang payo ko sa inyo, huwag
kayong mag-over bagahe sa airport. I suggest kung halimbawang mag-overweight kayo, kasi di ba may ilang kilo lang ang allow. Pero kung pag sinabi sa inyo halimbawa 32 kilos lang, yun lang. Pag nagsobra yun, I suggest i-give up nyo ano yung nandun sa loob ng maleta, kung damit man yan or sapatos, kasi not worth it. Ang mahal ng kilo, ang mahal ng per kilo. Or may kasamahan ako ang ginawa niya, doon sa agent namin, nag-ask siya kung pwedeng magpadagdag ng kilo sa airline. Parang pwede naman siya. Pwede yon. But alam niyo, I suggest kung damit or sapatos, yung gustong-gusto nyong isama sa inyo, ipadala nyo na sa Pinas yan. Pwede nyo siyang bilhin sa pagdating nyo, ang dami doong ukayan, ang daming mas mura kaysa sa ibabayad mo sa pag nag-over ka ng bagahe. Kaya-kaya nyo bilhin later. So, yun lang. Ang suggest ko, basta huwag kayo magpa-over. Kung ayaw nyo magaya sa akin, nagbayad ako ng napakamahal. Napakalaki. At pagsisisihan nyo sa huli. At nagsisi ako sa huli. Binayad ko sa kilo yung mga sandalias, mga damit na later on, give up ko rin kasi 'di ba from Hungary, from Spain, kailangan ko na naman lumipat. So sa Hungary, mga 9 months kaming nanirahan doon. So parang hindi mo rin mapigilan na madagdagan talaga yung gamit mo. So yun lang naman. Huwag kayo magpa-over luggage. Isakto nyo lang yung kilo para hindi kayo magbayad ng extra. Okay? Yun lang ang advice ko. At kung lumagpas, i-give up nyo na. Huwag nyo na ibayad yan ng ng pamasahe. Sayang. Okay, ito very simple lang ito and very, baka naman kami lang hindi talaga nakaisip nito pero gusto ko na rin i-share. Nagdala kayo ng adapter na pang Europe. Kasi kami, wala kaming dala nun. Kaya talagang pagdating namin ng apartment, pagod kami, wala kaming choice kundi lumabas kasi bibili kami ng charger dahil wala kami yung adapter. Ano ba yung pang-Europe na adapter? Diba sa Hong Kong, tatlong nakaganyan? Dito, dalawa. Nasa yung charger ko? Labas niya! Ganito na ang charger dito, ang adapter. Ganyan. Eh, ang mga dala namin, mga pang Hong Kong. So, ibibili pa yon, ibibili nyo pa. Baka mas mura dyan sa Hong Kong. So, baka naman naisip nyo na to. Kami lang talagang hindi nakaisip. Kasi parang ang thinking nga din namin is doon na lang bibili. Pero, parang paglapag mo pa lang, kailangan mo na siya. So, you know, ano lang naman to, mga simpleng tips na baka makatulong sa inyo. Para at least may idea kayo, di ba? Dala kayo ng maraming kape. Sa mga mahilig sa kape, addict sa kape, magdala kayo ng mga isang box. Yun, ginawa ko lang yung video niyan para sa loyal na 30,000 na nanonood. Yung 30,000 na yan, yung sa mga videos ko. Yan, para sa inyo to. And, mag-comment lang kayo ng katanungan nyo. Huwag kayong mahiya. Walang hiya ka naman. Ba't ka nahihiya mag-comment? Mag-comment lang kayo ng gusto nyo pang malaman ng mga katanungan nyo. Kasi ito, ginawa ko yan ay wala naman tanong nyo. Naisip ko lang, bakit ba? Gusto ko i-share sa inyo. So, yeah. That's it. Yun lang muna. Mag-comment pa kayo dyan para naman may magawa pa akong video. Kahit ano lang. Mga kailangan nyo malaman. Yeah, I think that's it for today. Bye na. Kasi yung cellphone ko. Ay, hindi pala. Nag-film pala yung cellphone ko.